Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang paksang ating tatalakayin sa oras na ito ay patungkol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una sa lahat, sino si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay kauli-uling sugo ng Allah para sa sangkatauhan. Siya ay isinilang sa lungsod ng Makkah, na isang nilalang na lungsod sa loob ng Saudi Arabia sa kasalukuyan. Siya ay isang tao na pinili ng Allah bilang huwaran para sa sangkatauhan. At siya rin ang kauli-uling sugo ng Allah na bilang propita at sugo para sa sangkatauhan. Ang pagitan ni Prophet Jesus o kay si Isa alayhi salam at si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na silang dalawa ay puro mga propita ng Allah. Sa mga lahi ng Israelita, ang pinakahuling sugo ng Allah o kay propita ng Allah ay si Prophet Jesus. Dito naman sa mga lahi ng mga Arabo, ang pinakahuling sugo ng Allah o kaya ang kanyang propita ay si Prophet Muhammad, sumakanila nawa ang pagpapala at kapayapaan. Ang pagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Prophet Jesus ay humigit kumulang sa 570 years ang kanilang pagitan. Sa katunayan, si Prophet Jesus at si Prophet Muhammad ay isa lamang ang kanilang pinagmulaan. Ito ay si Prophet Abraham, na siya ang tinaguriang ama ng mga mananampalataya. Si Prophet Jesus alayhi salam, siya ay nanggaling sa lahi ni Prophet Isaac. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ay siya ay nagmula sa lahi ni Prophet Ismail alayhi salam. Kaya si Prophet Isaac at si Prophet Ismail, sila ay kapwa mga anak ni Prophet Abraham. Kaya isa lamang ang kanilang pinanggalingan o kay pinagmulaan. Ito ay si Prophet Abraham. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang taong hindi siya marunong sumulat at hindi siya marunong bumasa. Yan ang tinatawag sa Arabic na ummi. Hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Pero sa kanyang kapanahunan, sa kanyang kabataan, bago pa siya naging isang propita ng Allah para sa sangkatauhan, siya ay kilala na sa kanyang puok sa Makkah na isang taong mabait at mapagkatiwalaan. Siya ay mapagkatiwalang tao sa kanyang puok sa Makkah, kaya naman siya ay tinaguriang Al-Amin. Ang ibig sabihin ng Al-Amin ay ang taong mapagkatiwalaan. Kailan sinugo o kailan hinirang bilang isang propita o kay sugo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ang kanyang edad nang siya ay hirahin bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Noon siya ay 40 taong gulang, siya ay hinirang ng Allah bilang panghuling propita o kay panghuling sugo para sa sangkatauhan. At dito rin nagsimulang ipahayag ng Allah sa kanya ang huling revelasyon o kay huling kapahayagan na ito yung tinatawag na banal na Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinahayag niya kaya sa kanyang pinakahuling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang revelasyon na ito yung banal na Quran sa loob ng 23 taon. 23 taon ipinahayag ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang banal na Quran. Ang ibig sabihin, ang Quran ay ibinaba kay Prophet Muhammad nang hindi isang beses lamang kundi sa loob ng 23 taon. Ang kauna-unahang talata na ibinaba ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itong tinatawag na Suratul Alaq. Ito ay batay na sinabi ng Allah sa banal na Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ang kahulugan yun sa wikang Tagalog sa pinakamalapit na pagkakatagalog. Bigkasin mo, Muhammad, ang anumang ipinahayag sa iyo mula sa dakilang Quran o kay mula sa banal na Quran bilang iyong pagsisimula sa pangalan ng iyong Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay bukod tanging tagapaglikha at siya ang lumikha ng lahat. Siya ang lumikha ng lahat mula sa malapot na namuong dugo. Bigkasin mo, Muhammad, ang anumang ipinahayag sa iyo at katiyakan ang iyong Rab o kaya iyong Panginoon na tagapaglikha ay sagana sa kabutihan at malawak ang kagandahan noo, na siya ang nagturo sa kanyang nilikha ng pagsusulat sa pamagitan ng panulat, at siya rin ang nagturo sa kanyang mga nilikha o kaya sa mga tao sa anumang bagay na hindi niya alam. Mula sa kadiliman, siya ay iniahon niya ang tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag na kaalaman. So yan ang talata, kauna-unahang talata na ibinaba kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at diyan din nagsisimula nang siya'y hirangin bilang isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong pang isang talata na binanggit ng Allah sa banal na Quran, tulad ng sinabi ng Allah, Ya ayuhal muddathir, kum fa'andir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Ang kahulugan yung sa wikang Tagalog sa pinakamalapit na pagkakatagalog. Sinabi ng Allah, o ikaw na nagbalabal, o kaya ang tinutukoy dito ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ikaw, Muhammad, na nagbalabal o kaya nagtakip ng buong katawan sa pamagitan ng iyong kasuutan, tumayo ka mula sa iyong higaan at magbigay ka ng babala tungkol sa kakilakilabot na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dakilain mo ang iyong Panginoon. Wa thiyabaka fatahhir, at linisin mo ang iyong kasuutan mula sa mga bagay na mga marurumi, at manatili ka sa paglayo sa mga Diyos-Diyusan. Yan ang tinatawag na waruj sa fahjur. Panatiliin mo na ikaw ay malayo sa anumang Diyos-Diyusan o kaya anumang mga bagay na ito ay may kinalaman sa pagsamba sa iba na bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay huwag mo silang lapitan o kaya huwag mong lapitan ang mga bagay na ito. Ibig sabihin ito ay mga Diyos-Diyusan. Wala tamnun tastakthir, at huwag kang maghangad ng marami. Ang ibig sabihin, huwag kang magbigay ng kahit anumang bagay na ang hangarin mo rito ay may kapalit na mas higit pa ito. Mas higit pa sa ibinigay mo. Wali rabbika fasbir, at alang-alang sabi ng Allah sa inyong Panginoon ay kailangan manatili ka o kay maging matiisin ka habang isinasagawa mo ang mga bagay na ipinag-utos ng Allah o kay pag-iwas mo sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. So ang talata na yan din ang kauna-unang talata na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad upang siya hirangin bilang isang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung unang talata, ito ay binaba ng Allah nang siya hirangin bilang isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan namatay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Noon siya ay umabot sa edad na 63 years, namatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at doon din siya inilibing sa Madina al-Munawwara, na itong Madina ay siya isang lungsod ngayon sa kasalukuyan na ito ay nilalang ng bansang ito na Saudi Arabia. Kaya ibig sabihin, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinilang ng Allah bilang isang sugo ng Allah sa edad na 40. Pagkatapos siya ay umabot sa edad na 63 gulang o kaya edad, siya ay pumanaw na
bilang isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi